Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Yun. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. Sabi, nabutan ng gabi sa pila. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, ganun na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Actually, ang problema yung listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Kung hindi pa tinignan pa nila yung Grab app ko, na talagang bumabiyaya ako sa Grab. Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito, supposed to be 3 beses na, pang-4 na naman pala. Ay, hindi na, ayoko na. Simula po nung unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigayan, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan-saan. Dapat, ang pinakang the best doon, yung Grab app nila, yun na yun mismo. Kung anong app na bumabiyay yung tao, doon na mismo itatap up yung pera. Napakadali. Or GCash. May GCash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itap up yun? Mapapakinabahan pa nga namin na hindi na kami pipila sa ganito. Pero para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gano'ng kalaking bagay, sir, yung may matatanggap nyo ng 5,000 pesos? Supposed to be malaking bagay yun kaysa wala. Diba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value-added tax, mas better. Bakit? Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento na pagkain natin. Kaya ang balwa ng pagkain natin Bakit? Sa tax. Dahil sa gas. Supposed to be, wag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Ganun lang kasimple. Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito. Hindi yung mahiyaman. Dahil yung mahiyaman, kayang-kaya nilang dram-dram na bumili ng gas or crudo. Kaya-kaya nilang bumili kami. Hindi namin kayang bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value-added tax, tapos ang usapan. Former President Duterte. Naku, gustong-gusto ko kasi siya dahil totoo siya Sorry, can I elaborate? Go ahead. You know, when I was fighting the water, nobody was listening to me. I was not a Duterte. I did not vote for Duterte. Okay. Cory Aquino baby ako Product ako ni Tita Cory. So, nung iniimbestigahan ko yung tubig, I really submitted it to former President Noynoy Aquino. Pero no one was listening to me kasi nandun si Secretary Singson at si Secretary Almendras. Parehong Manila Water, Maynila yan. So, naka-cordon ako, hindi ako napapakinggan. When President Digong sat, I don't know him. I never knew him. I just submitted all the investigation. And then I was given a chance to present to Secretary Panelo. Discuss ko lang isa-isa. And then lagi lang ako nagpapadala. And then siya lang yung only president who acted. And then talagang sinabihan yung Manila Water in Maynila. Ano kayo, nasisiraan ba kayo ng ulo? Ba't ko babayaran yung arbitration ruling sa Singapore? I remember that. Tapos pinaluhod niya yung dalawa para tumino. Lahat ng sinasabi ko, nangyari. Public utility company na sila ngayon. Pinagtatawa na ako, Carlo, a decade bago na-solve to. It only took the president, Digong, para mapakinggan yung matagal ko ng investigasyon sa Pilipinas. Water is a natural resource. It is a valuable property of the state. Alam mo, dito sa kontrata, pagbasa ko pa lang, sabi pa lang, for purposes of interpreting this contract in case of conflict, water will be treated as a common commodity. Doon pa lang, pumutok na talaga ako. At kung sabihin itong mga ulol ng mga media, yung bayaran nila, ganito, Duterte galit. Ninyo, bakit hindi ako magalit? Tingnan naman ninyo ang ginawa ninyo sa bayan ko. Alam mo, if you get a copy of the anti-graft law and the Constitution,
and put it side by side with the contract entered into by Ayala and Pangilinan. Lahat ng mali, lahat ng nakalista doon sa anti-graft law, doon nandiyan sa kontrata na yun. That is why my stand is the contract was void, null and void right at the beginning of its life in 1957. Wala na lang tayong magawa kasi yung iba patay na, yung iba tanda na. Well, started during the time of Ramos. And it was also ilan na papatay. Stop! You stop. Lahat ng kontrata na nakita ko sa buhay ko, we surrendered sovereignty. We allowed our natural, valuable natural resource such as water, ginawa nilang common commodity. That is a violation of the Constitution. All water, lahat air belongs to the state, at whatever nature, whatever kind it may be. It is the property of the state and ultimately the Filipino people. They treated it as a common commodity. Second is they allowed the distributors the privilege of the option of raising the rates. Sila, hindi tayo. Yung mga distributor, they have the power, the sole power to raise. At kung malugi sila, nandyan sa kontrata, basahin ninyo, we will pay for their losses. Like in sometime in the past, we paid something like 3 billion rather. 3 billion because it took time for the government to agree to the increase of rates. Because, you know, election time, ayaw talaga ng mga politiko. And the application or the decision to raise the water rates was pending for a while. And so they incurred losses. Ngayon, habang naghihintay sila sa increase ng rates, kasi dadaan ng regulator naman parang laway lang eh. Kasi pinipigilan ng mga politiko. Itong panahon ko, they tried to collect 7 billion. Alam mo kung ano ang nagkumati sa utak ko? Yung walang tubig. Nandito ako sa Mindanao, dito sa Davao. At narinig ko sa Maynila, walang tubig. At ang mga tao doon, ang mga kuya at ate, mababaho na kasi walang ligo. So, I started to ask. Tapos may nagtawag, Sir, may tubig. And to have it validated, I asked the intelligence community, pakisilip pa yung putang ina yan. May tubig, wala. And lo and behold, there was really water. Kaya sabi ko sa putang ina kayo dyan. Pupunta ako bukas sa Maynila. Pag wala pang tubig na dadaan sa puset, lilinyahin ko kayo, pagsasampalin ko kayong lahat. Totoo lang. You surrender the sovereign act of allowing the distributors lang
the option. And it was given to them exclusive. Hindi ang gobyerno. Sila ang mag-raise ng tubig. Ngayon, nakita ko doon na corporate income tax ng dalawang putang inang kumpanya na ito. Ang corporate income tax nila, andoon sa provision sa contract, they can pass it on to the consumers. Eh di wala wala rin ang taong Pilipino, pati kung ipasa mo sa tao the burden of paying for your corporate income tax. Sabi ko, anong nangyari dito sa mga tao na ito? Ang taxes nila, ipasa nila sa consumers. Eventually, expenses yan. So, you reduce the money that the government will be collecting. Kasi mga expenses yan, household expenses. Ano kabalbalan itong... Basta marami yan. Marami yan. Corporate income tax, water treatment, tapos yung losses tayo ang magbayad, ito pa. You know, that agreement between the government, Ayala, and Pangilinan was signed in 1957. In the provisions sa contract, mag-contribute ang consumers, tayo, ng a certain fee to build a water treatment facility dyan sa Harrison. 1957, kolekta na sila. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, walang water treatment. They continue to blow out the dirt. Kanila yan trabaho, sewer and sewerage. Dapat kanilang trabaho. Wala silang ginawa. Kaya si Simato, buktot na lang nagtrabaho sa kalilinis ng Manila Bay. Hindi pwede kasi doon pa rin tinatapon nila ang dumi ng lahat. So, in spite or despite of the industry of Simato ng DNR, wala ring mangyayari. Yan ang malas nating lahat. At ilang taon na yan. It runs into billions. It is actually plunder or large-scale estafa. It runs into trillions. Biro mo 1957 hanggang ngayon, iilan yan. Ang saan ang pera ng tao? Kaya ako galit sa mga inang yan. Kaya sabi niyo, where is the big fish? I'm giving you now the biggest fish above them all. Ang pinakamayaman pang may mga foundation for the poor, kung ano-ano. Ilan lamang estudyante binibigyan nila. Just a show off. Just to maybe convey to the Filipino nation, no, we are rich but we have a corporate conscience. You know, have this Ayala Foundation sending scholars. Ang scholars sa Manila, ang anak ng mga mayaman, libre doon sa Amerika pag-aral. Hindi ko kaya ito. Sabi ko, so that ito, if I do not make it to the finish line, no, the imponderables of life, matay ako, mahulog ako, mabangungot ako, mabaril ako ng girlfriend ko, lahat. Mabaril ako ng asawa ko, o mag-init ang ulo ni Inday.
bago yung pang huwag ninyo itong bitawan. Especially hindi ko sinasabi sa mga military magkudita kayo, pero huwag ninyo bitawan. Kayo mga Pilipino, huwag kayong pumayag. Tingnan ninyo, kasi ito, walang kontrata hanggang ngayon, kasi galit ako. Inaapura nila ako, sabi ko, you wait. Huwag mo akong apurahin, kasi yung kaso ninyo, airtight yan. Prosecutor ako. Makukonvict ko talaga kayo pag idinimanda. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Panag-aralan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Para hindi inyo magamit na paglukuhin ninyo ang Pilipino. I will take over, I will expropriate, then I will charge you in court. I am very sure that in the hands of a competent prosecutor, I could get a conviction of plunder. But once that case is filed for estafa on a large scale, there is no bail allowed. Sabi ko, gusto ko makita itong mga bilyonaryo na ito sa loob ng pusuhan. But kung kukulangin ako sa panahon o mamatay ako, hang on to this. Ito yung pinakamalaki. It runs into trillions of the blood money of the people. Huwag ninyong, sabi ko sa mga military, you do not have to go into a kudita. Pero paalamin mo lang na ayusin ninyong mabuti. Kung hindi ko pa maayos to, kung walang ma-nationalize ko, then the next administration maybe, maski sino, sa partido ko, sa kabila, kung hindi maganda ang takbo, you just, parang ganunin mo lang, Adre, wag mong laruin ito. Kasi ito, dugo ito ng Pilipinas. And for many years. Pero magbayad ka ng ang income tax nila, instead of them paying, they will pass it on again doon sa consumer. Hindi, parang hindi ka na rin nagbayad. Kaya pagdating ng consumers, i-deduct nila yan. Water expense. So, yung kontrata na maski sa bugbog talaga ang Pilipinas. By this time, trillions yan. Kaya huwag kayong magpayag na kontrata na hindi ipakita sa atin. We were all ignorant. It was not until after na yung walang tubig